Magandang araw mga RGND viewers. Ngayon, nandito kami sa JC Wood Furniture. At ngayong araw, makakasama natin ang ating isang panauhin na si Ma'am Cristalyn Gusilatar. At nandito rin ang aming co-host na si Rosalie Pipito at si Julian Dancil. Ayun ma'am, pwede niyo po bang maikwento sa amin kung ano po yung inyong negosyo, saan po ito nagmula at ano po yung mga serbisyong ibinibigay niyo po at mga produkto? Simula kami na may noong 17 at Shopee. 2017. Ang original na may ganito, tatay ko. Tapos, dati yung asawa ko, karpintero lang. Tapos, nasbukod kami. Sarili ba? Diba, no? Opo. At yung mga, yung mga product po na inyong mga ibinibigay, ano po bang mga ino-offer niyo po ng mga produkto po? At tulad ng pinto, kama, hamba, cabinet, kitchen cabinet, dining set, sala set, ang tawag dito? Office table. Ilan po yung tao niyo po dito? Tauhan po. Tatlo po yung inyong tauhan po. So, yun po. Yung sa kanilang naman po, sa kanilang sahod, ano po yung nila, sahod nyo? Every po ba? Per day sila. Per day po yun. Hindi pala. Per piece. Per piece. Kung may nagawa sila, Pero tuwing kada buwan ang kuha nila. Sahod nila. Pero depende po yun sa gawa. Kung baga ganun po. Ano po? Ano po yung mga strategy nyo po para mapalago po ito yung inyong negosyo? Nangungutang. Ano pa pong ibang strategy nyo po na ginagawa? Bukod po dun sabi nyo nga na mag-loan is normal lang naman po yun sa kahit sa business. Ano pa po ba yung mga iba pang mga strategy nyo para syempre makakumpit sa iba pang mga nagaganito din, furniture business din po? Yung kuha ng aming produkto, kalidad, quality. Ayun, napakaganda po talaga na sa isang negosyo yung quality. At saka, ano po kaya yung mga challenge nung nagsimula po kayo? Ano kaya yung mga challenge o mga pagsubok na pinagdaanan niyo po para makaabot kayo sa ganito po? Siyempre, yung puhunan, siyempre, di ba, puhunan. Siyempre, pagka ikinag-umpisa, kulang ka sa puhunan. Tsaka, pagpapakilala, di ba? Yun, mga karaniwan. Yung mga kahoy. Sa kahoy, hindi ka na makakapag-umpisa pag wala kang puhunan na pambili ng kahoy ay. Ayun po, yun yung naging nyo po. Yung mga naging challenge nyo po talaga. Hindi naman kayo nagkaroon ng problema sa mga mag-o-offer or magdadala sa inyo ng mga, syempre mostly na supplies talaga. May araw din na hirap ang supplies. Pag minsan na wala silang madala. Okay. Pag minsan naman, madami. Paano po naiiba yung inyong negosyo kumpara sa iba? Pag-usap, ganun. Pagpapahalaga po sa mga customer. Yun. Tsaka pagbibigay ng value. Kasi lagi kami ganyan, nakangiti. Ayun. Kalog. Ayun. Parang pagkakausap namin ng buyer, parang matagal namin kakilala. Parang hindi na iba. Yung Kumbaga, nakuha nyo talaga yung close ka agad ganun. nakuha nyo talaga yung loyalty agad nila. Hindi man sa ganun talaga. Bukod sa quality ng inyong negosyo ay kasama din doon yung relationship sa inyong mga customer. Ayun lang. Dito, saan po nagsimula or paano nyo po yung pangalan na JC Wood Furniture? Ang original namin pangalan, hindi yan. Ang dati namin pangalan ay Gusilatar. Ano po? Gusilatar. Yung sa apelyido namin, Gusilatar Furniture. Tapos, nung lumiban kami dito, pinalitan namin ng JC. Ano po? Kasi yung JC, J, sa pangalan ng asawa ko. Tapos yung C, sa akin. Ano po yung G? Jeremy. Jeremy. Yung C po, Sabi. sa pangalan niyo po. Siyempre, ako malari. Paano niyo po nasisiguro na patuloy na nasisihan ang inyong mga customer sa inyong mga produkto? Tinatanong namin sila. Na para patuloy pa rin pong bumalik sa inyo yung inyong mga Sinuha customer. namin sila kung anong comment nila. Yan o. Kasi welcome naman sa amin kung halimbawa, kasi kung sila man, karaniwan naman sa buyer, sinasabi nila kung anong kuha nila. Oy, may ganito. Ganon. Pakilinis. Opo. Ginagawa namin. Bali, may plano pa po ba kayo sa hinaharap na mapalawak pa itong negosyo nyo?
So, pumunta sa amin. Nagdagdag sa Quezon. Sa Quezon. Kasi ang akin naman kasi permit ay Calabarzon eh. Eh, syempre, kaya Calabarzon ako para mag-extend ako sa ibang lugar, di ba? So sa ngayon, ito pa lang? Oo. Gaano po kahalaga ang opinion na ng mga customer sa pagbuo po ng plano o strategy ng inyong negosyo? Syempre, silang kami tinatanong, kaya mahalaga talaga suggestion nila. Kasi pagka kami masusunod, pagdating sa finish hindi nila gusto, di ba gagalit din sila. Kaya bago pa lang namin gawin, natanong namin, sir, anong kailangan namin din dito? Kasi sila bumibili eh. Okay. Pag may reklamo, sabi agad. Magay yung puna, kailangan ikuha nila. Tapos kung anong gusto nila sa isang item, yun ang ginagawa namin. So action agad para walang problema no. Bali, meron silang ginagawa para magampanan ng kanilang mga tungkulin. Tulad ng may target silang ginagawa, may target silang dapat tapusin. Ganon. Pagka alam na due date kami, nag-OT sila. Tsaka sinasabi naman namin, uy, kailangan niya ng gantong araw. Mga paraan yung marketing strategy po para epektibo po sa inyong negosyo? Hindi, sa pamagitan ng mga namin, kakilala din lang. Sila na nagkukuha. Halimbawa, may buyer kami, tapos nasiyahan sila sa gawa namin. Sila na nagsasabi. Sa mga empleyado niyo po, may pag halimbawa mayroon silang pinapakitang magandang asal o katanggap-tanggap na mga ugali sa trabaho, ano po yung ginagawa niyo? Ganun. Hindi, kasi pagka magkakukuha ang ginagawa lang namin, tuwing, halimbawa, papasko. Pare-pareho. Hindi na ako nakuha kasi Tulad ng bonus, ganun, para maging magkakaroon naman. na kasi, anong tag dito, yung parang panaghilian. Pagka magkakaroon ka na, halimbawa, nagbigay kami ng ganito. Para sabihin may favoritism. Kaya pare-parehan. Kung ano binigyan mo sa isa, yun lahat. Ginagamit mo po ba yung digital marketing, social media para mapalago po yung Sa ngayon, negosyo? hindi. Bakit po kaya? Kasi takot ako sa yung mapakompromiso. Opo. Takot pa ako ngayon. Pero pinag-isipan ko din yun ngayon. Gawa na, syempre, mas madali ang magbenta pagka nasa social media. Yun nga lang, syempre, kakontent tao ko. Kapag kakontent tao mo, tapos nagsaba ka sa social media, ang magiging cost niyan ay magkakaroon ka ng delay. Siguro pagka dumami ng aking karpentero. Pero sa ngayon, hindi muna. Kasi sabi ko nga, iniisip ko na mag-expand sa ibang lugar. Ilang beses mo na pong binago ang iyong layunin o target sa negosyo? Wala po. Bali, ito pa lang talaga siya. Dati pa rin. Kasi kung tutusin naman, ilang taon pa lang naman ako, 2017 hanggang 2025. 7 years pa Ito lang na ako. talaga yung niyo talaga, target, kumbaga. No. Kasi mahirap din naman sumabak kung hindi mo gamay sa trabaho. At least ito, kabisado na. Hindi, tsaka may risk na pwede kang malugi. Oo. Tsaka kagandahan nito, tao ang lumalapit sa'yo, buyer. Hindi mo kailangan hanapin. Buyer mismo ang pupunta sa iyo. Cash to cash po ba kayo dito? Karaniwan. Hindi rin naman maiwasang may utang. Yung halimbawa, buyer. Utang. Pero mas talaga kami cash. Sa ngayon, ma'am, estimated mo ng iyong umiikot na puhunan dito sa iyong business? Siguro, may 300 siguro. As of this day, So, kung sakali naman sa ating mga empleyado naman, ilan na nga po ang iyong tatlo? Halimbawa, sila po ay meron pong na-accomplish, natapos na trabaho. Nakakatanggap ba sila ng mga incentives? Hindi. Saan mo pinaka-incentive sila? Pag-iinom. Ako nila yun. Inuman sila dyan. Ganun lang po. Anong tawag doon? Banding. Gano'n. Kaya, Ano po yung kasalukuyan na issue? Ngayon po, kung meron po ang ating business, ano po yung kasalukuyang issue o pagsubok po na kinakaharap ng iyong business? So, ngayon, wala naman akong naging issue. Siguro, pag minsan, sa customer din siguro. Pag minsan kasi may mga customer na masungit. Parang disagreement lang regarding sa kung Sa Ano hindi yung- nagkakaunawaan sa produkto.
Okay. Halimbawa, kagaya ng nito, pinagpagawa nito, halimbawa lang sir ha, siya ang pumili ng items. Siya ang pumili. Tapos nung nakita niya, ang gusto niya pala, ang salamin na hindi nakikita sa loob. Nakakita po ba kayo ng salamin na hindi nakikita sa loob? Diba? Ngayon, nung nangyari lahat, yari na, diniliver namin, pinabalik niya. Kasi ang gusto daw niya, salamin na hindi nakikita sa loob. Sabi ko, yung meron, salamin na, yung pang mukha, ayaw din. Kaya dito kami nagkaroon ng problema. Ayun, isa yun sa mga naging problema namin itong nakaraan. Pero ano po yung naging agreement niya na doon? Totally hindi na niya kinuha yung item? Hindi niya kinuha. Hindi niya kinuha, tapos pinapalitan na lang niya ng ibang items. Pero Okay. okay pa rin naman kami kasi may bebenta din naman namin. Yun nga lang, lugi kami din. Okay. Nalugi Doon po ba sa, halimbawa po may order po kayong ganun, kailangan po ng down payment, tama po ba? Hindi namin ginagawa pag walang down payment. Kasi kagaya niya, pag isa hindi kinukuha ang item. Dati napayag kami ng walang down. Ay may times na hindi kinukuha, lalo pagka undersize ang produkto, halimbawa, di ba standard 210. Ang kukunin ito 208, hindi nabibili. Yun, automatic, nagpapadown na kami kasi may nangyayari kasi hindi kinukuha. Pag minsan ay, ewan, hindi na nagpapakita. Pero sa ganyan po, kagaya po ng item na to, na hindi kinuha nung customer, yung po bang ginamit niyo dyan na materialis, kaya niyo ulit na mabawiin? Siguro, oo, kasi naibibenta rin naman namin eh. Ilan nga to eh, naibibenta rin namin yung iba. So bilang isang maliit po na negosyante, ano yung mga Hindi ko pa common or kadalasan na nagiging issue nyo bilang kayo nga po ay maliit na negosyante o sabihin natin yung puhunan nyo ay halos limited lang? Hindi At ko, paano nyo siya na papagtagumpayan? hindi ko pa naranasan kasi talagang ginagawa, pinapaikot-ikot ko na lang din ang puhunan ko eh. Pero hindi pa rin naman nangyayari na kinakapos. Pero kayo, dito po sa ano nyo, dito sa business nyo, meron po ba kayong kapartner? Or Wala. Ayoko ng kapartner. solo nyo po talaga to? Ano po? Kayo pong mag-asawa? Tama po ba? Okay po. Gustong sabihin o ipahatid sa mga viewers ko para sa inyong mga produkto o gusto nyong ipakilala pa ang inyong produkto? May gusto po ba kayong sabihin? Sabihin? Ano po? Bumali na sila. Wala. Salamat sa pagtangkilik sa mga buyer namin. Yung mga tapat na buyer. Salamat sa pagtangkilik sa amin. Okay po, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa amin na kayo po ay aming makapanayam. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Pag may May negosyo negosyo ka, may pera ka.